kung ikaw ay may kababaan. Subalit siguro naman po, kahit katapang ang kapwa mo kapag inapakan ka at di ka kumibo kala niya baliw ka, iwanan ka na. Di po ba? Mga kapatid at mga anak ng Ama, ito po ang mabuting balitang pinababatid at pinahahayag sa inyo. Sapagkat ang wika nga, anak ko, kung paano pinabasa ko sa iyo itong kaukulang mula kay Pablo, ipabatid mo rin ang kasaysayan at kalooban ko na layon ko sa mga taong ngayong panahon nyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sabihin ng tao, aray ko, masakit ang tuhod ko, hindi ako maglilingkod. Aray ko, masakit ang ano ko, hindi na muna ako gagawa. Sa katotohanan lang po, mga kapatid, kung paano yung minsan may masakit pag ora mismo at gustong ipadama ng Panginoon, mayroon din pong sasakit ura-urada sa aking mga paa. Subalit, hindi nagiging hadlang at dahilan para, ay aray, masakit ang paa ko, di ako lilingkod ngayon. Ay, masakit ang ulo ko, hindi ako, Diyos ko. Niyo po, gawa lang ni Satanas yan para makita yung katapangan ninyo sa pagtitiwala at katatagan sa pananalig. Kaya laban po. Halimbawang nalaman mong may sakit ka, inintindi mo na yung sakit, halong malalala ang sakit mo. Kung ano'y nabatid mo, kalimutan mo at ialay mo sa Kristo, mabubuhay ka. Di po ba? Sapagkat, habang iniisip mo ang sakit mong nabatid mo, lalong lumalala ka. Dahil laan ang isip mo sa pag-aalala. Subalit, kalimutan mo, lumaban ka, manalangin ka, manalig ka, gumawa ka, magpuri ka, pasalamatan mo ng Ama. Tandaan mo tao, may sakit ka ba sa TV? Habang nagugupo ang katawan mo, lumalala ang television mo. Subalit, iinom mo yan, dapat inumin. At ikaw ay umiwas sa mga sobrang puyat pagod. Gagaling ang television mo kahit na sumuka pa ng dugo na. Sapagkat maaampat yan. Kaya pa yang ampatin ng Ama, maliban kung wakwak na ang baga mo. Wala nang pag-asa yan. Subalit kung may dat pa lamang, dili kaya ay merong lamat. Maaari pang gumaling yan, mga kapatid ko. Maaari pang pagalingin yan ng Ama. Gawin mo lamang yung marapat na pag-aalaga. Ano yung pangangalaga? Hindi ka nagagawa, magsusugal ka na dahil may sakit ka? Hindi. Hindi nakukuha sa sugalang paglilibang at pagpapagamot, pagpapagaling. Iyalay mo ang sarili mo sa Ama, tulad ng pagtitiwala mo sa Kanya, dooy ibibigay niya ang marapat sa iyo. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Kristo? Buhay po ba ang Espiritu? Mga minamahal ko, nawa nga ay matunto ng lahat ang kalooban ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Ay, ako. Wala kayong kamalayan kapag ka po merong, ay tunay na, sabi ng Ama, yan ang katotohanan, anak ko. Pinadadama ko lamang sa iyo at pinababatid kong di maaring di ko ipabatid sa iyo. Sapagkat di ka maaring magkaroon ng sangpinunong gawain kung wala akong pababatid sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po, minsan halimbawa, sasabihin ng pasyente, Apo Kunching, ako po kapatid kong minamahal, is ka dito, tumungo ka sa mga albularyo, ano pang gagawin ko sa iyo? Di po ba? Sino po ba ang kataas-taasan? Di po ba ang Diyos Ama? Diyos Anak? Diyos Espiritu Santo? Kaya po, wag po kayong maghanap sa akin na kayo'y utuin ko, na bumalik ka na rito at kita'y gagamutin. Hindi po ako magagamot Kaya kailanman po hindi maririnig ng sino man na ako po ay inggan niya
na ako po ay manguto o dili kaya ay manawagan ba na, dito ka na lang. Sige na kapatid, dito ka na lang. Wala po akong karapatan. Sapagkat hindi ko ito kagustuhan at hindi ko pinili ito at di ako gumaganap, ako'y tagasunod lang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung iniisip ng pasyente, kapag lumisan siya dito ay iimukin ko siya at sasabihin kong, dito ka na. Kapatid, hindi po. Sapagkat kailanman ay hindi ko gagawin yaon. Kung hindi, kung sinong darating sa akin, siyang aking tatanggapin. Kung sino'y lumilisan, wala po akong pakialam. Sapagkat siya ay hindi akin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Maliban na nga lamang sa ayaw at paglisan niya, ay makaalalang magbalik siya, ay tatanggapin pa rin po. Wala pong sasabihin, hindi sisitahin, hindi pagagalitan. Kung hindi, itutuwid lang. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid ko, katotohanan po at pawang katotohanan, kaya nga po sa dakong ito, nakikita naman po ninyo, hindi ko po kinahihiya sa inyo kahit na taga-barangay ko na hindi ako tanggapin, hindi ko po kinahihiya yaon. Kung ang Kristo sa sariling bayan. At maliwanag pong pinabatid sa akin yan at pinauna na hindi ako matatanggap ng lahat ng tao. Lalo tigit ang may kakilala sa iyo. Kaya po ako, galak na galak ang puso ko, tinanggap ako ng mga alagad ko, ng mga Cubs, ninyo po, at ng aming tinatawag na nanay. Sapat na po yaon. Sapagkat patutunayan naman ng Ama sa isang gawain kung sinong nagpundasyon at nagbigay. Kahit hindi ka na magsalitang manalumpati, pakikita ng Ama kung sinong may pundasyon. Subalit, kahit na anong kagustuhan mong ito'y lumago, kahit anong kagustuhan mong ito'y tumatag, kahit anong kagustuhan mong ito'y lumawak, kung hindi ang Ama ang magbibigay, wala kang karapatan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang Ama ang humahawak sa lahat ng kalooban ng tao. Kaya lamang po pinapahintulutan niyang subukin ng tao upang makita niya kung tapat na totoo. Maging sino man po, akala niyo po'y kayo lang sinusubukan. Kami kung minsan ay pinadadaan niya yung parang di mo maintindihan ang nararamdaman mo. Para kay dayain at talunin ni Satanas. Subalit, nang dahil malalim ang iyong pananaw at kagustuhan mo'y tumalima ka sa kalooban ng Ama, mas napaparam ang iyaong pandama mo at nabibigay ng Ama ang para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya huwag niyo pong sabihin na kayo lamang. Mas matindi po ang pakikibaka namin at pakikipaglaban. Kayo napakasimple ng pakikibaka nyo. Subalit kapag ikay lingkod ng Diyos, napakalalim ng pakikibaka mo, napakahaba ng pakikipag-ugnayan mo, at napakalawak ng tutuntunin mo. Subalit, magalak at magpuri ka kapag ang pinanghawakan mo ay ang salita ng Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Kristo? Sapagkat tapat ang salita, buhay ang salita, ikaw lamang tao, magsagawa. Magandang umaga, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Oh, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nakakalumbay po, pumipili ang Ama, kaya lamang nabibigo siya sa pinili niya. Nawa po, huwag mabigo sa lahat ng napipili niya, kundi may manindigan namang matapat at makatotohanan sa Kanya. Sapagkat ang Ama ay kahabag-habag sa tuwing nasasaktan siya ng Kanyang mga anak. Nakakatakot po. Isipin mo, Ama mo lang sinasaktan mo, damdamin. Isipin mo, Ama mo lang. Para sa'yo, Ama mo lang. Pero dapat ang sabihin mo, eto ang aking Ama.
na dapat kong ipangalandakan, pagsigawan, at sapagkat siya ang may buhay sa akin. Nakakahabag po ang isang taong sutil na nagagawa niyang pasakitan ang kanyang ama, na nagagawa niyang paiyakin ang kanyang ama, na nagagawa niyang talikdan ang kanyang ama dahil sa panawagan ng laman. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po!